Good morning! Doon po sa mga negosyante na katulad ko, doon sa mga gustong magninegosyo, doon sa mga sawan-sawa na sa sweldo na hindi magkasya, mayroon pa akong isi-share sa inyo na natuklasan kong isa po sa pinakamagandang negosyo. Okay, so pinag-uusapan po natin ang negosyo. Ito po, maliit ang kapital. Tama? Kung ikukumpara mo sa ibang mga negosyo. Ngayon, ang competition po dito, halos wala. Kasi pag nagtayo tayo ng negosyo, ang number one kalaban natin ang competition. Kasi pwedeng kumita ang negosyo natin ngayong buwan, sunod na buwan, pero pag nakita ng iba, gagayahin nila, sunod na buwan, hihina na, sunod na buwan, sarado na. Tama? Kasi ang Pilipino po, sadyang magaling mangopya. Ayan. So, itong nakita kong negosyo, wala po kayong kakompetensya. Okay. So, ang produkto po ng kumpanyang ito ay marami na pong nagpapatronage. Ibig sabihin, matagal na po siya sa market, hinahanap ng tao. So, kung customer ang kailangang naisip mo, may mga customer na po ito. Ang kailangan lang, umpisahan mo lang yung negosyo sa lugar mo. So, ano po ito? Ito po yung Health to Wellness or H2W Company. Nasa Manila po to ang main office, pati ang planta po nasa Manila. Okay, so magkano po ba yung kapital? So pag-usapan po natin yung kapital. Maliit lang. Ang kapital po natin, 55,000 lang. Okay, one time nyo lang po ilalabas yan. Paikutin nyo na lang. So ang 55,000, ito po yung breakdown. Okay? Yung 18,200, ito po yung mapupunta sa system nyo. Ngayon, bibigyan po kayo ng company ng 7 account. So, itong 7 accounts po nito, mayroon po itong cashback na 2,790. Mga 1 week lang yun. So, ibig sabihin, pag niregister natin sa system ng company, yung 7 accounts mo, after a week po, babalik po sa inyo ang 2,790. Net income na po yun. Okay? So, maliban po dyan, mayroon po tayong products. So, marireceive nyo rin po yung products na worth 18,200. So, pag binenta nyo po yun, hindi nyo pinatungan, babalik po yung 18,200 pesos nyo. Ngayon, so from 55,000 na kapital nyo, i-minus natin yung 18,200, mayroon pa pong natitirang 36,800. Okay? So, itong 36,800, pwede na po kayong mamili ng kahit anong produkto na gusto nyo doon sa line-up po ng kumpanya. So, kahit ano po, kung gusto mo isang produkto lang, gusto mo puro kape lang, pwede po, puro kape lang. Kung gusto mo lahat ng produkto mayroon ka, pwede. Ikaw po ang mamimili kung ano yung gusto nyo. Okay, with 30% discount. Ayan. So, ang discount nyo po doon sa mga produkto nyong pipiliin is 30%. Ngayon, yung produkto nyo po, pag ibinenta nyo lahat, based on SRP or Suggested Retail Price, babalik po sa inyo is 49,066 pesos. Yun po ang babalik sa inyo. Loka, na-dispose mo na yung mga produkto mo. Sabihin na natin 1 buwan, 2 linggo, 2 buwan. Depende po sa'yo. Pag na-dispose mo na lahat ng produkto mo, ito po yung total mo. 70,056 pesos. So, babalik po sa inyo 70,056 pesos. Yun po yung kabuuan. So, kung ima-minus po natin yung 55,000 na kapital nyo, mayroon po kayong 15,056 pesos na ginansya.
So, maliwanag po? Napakasimple lang. At saka wala po tong expenses. Ibig sabihin, pipick upin nyo lang yung produkto nyo sa airport. Free po ang freight niya. Ayan. So, wala na kayong additional expenses. Nasa inyo lang po yon kung magbubukas kayo ng tindahan. Expenses yun na yung tindahan, yung rent nyo. Pero kung may nag-i-exist kang negosyo or sa bahay mo lang, o yung produkto mo nasa kotse lang, ngayon, wala ka ng additional expenses. Ngayon, magkano ba yung percentage na ibibigay sa'yo ng kumpanya pag ikay nag-repeat purchase? Mayroon po kayong di-discount na 40%. 40% po sa lahat ng produkto ang discount nyo. Ang pinaka-sellable po dito is yung coffee. Mayroon po tayong 5 klase ng coffee. Sellable po lahat yon. Okay? Ang presyo po noon is 250. So, 250 po ang SRP bilang isang stockist. Mabibili nyo lang po yun ng 150 pesos per box. Sa mga tuwid, mayroon ka pong 100 pesos sa isang box. Galing na. So, ibig sabihin, kung makabenta ka po ng 10 sa isang araw, so mayroon kang 1,000 times 30 days, so kikita po kayo ng 30,000 per month sa 10 box lang a day. Tama? Okay, ang pinakamaganda po dito, hindi mo na kailangan mag-isip kung sino-sino yung magbebenta. Kasi yung kumpanya mismo may sariling sistema. Marami po siyang members. So, ibig sabihin, sa lugar mo, pwede rin tayo mag-develop ng mga members. Tuturuan ko po kayo. Yung mga nagme-member po, maglalabas lang silang minimal lang, maliit lang na amount. Bibigyan po sila ng company ng 25% discount. So, kung ikaw ay may 40% discount, minus 25, mayroon ka pang override sa mga member na 15%. So, pakita ko po yun sa inyo yung computation. Yung coffee po, SRP is 250. Nabibili po ng isang member to ng 187.50. Sa mga tuwid, yung member po, may kita silang 60 to 50 sa isang box. Ngayon, dahil ang kuha nyo po ay 150 sa kumpanya, bibilhin po sa inyo ng member ng 187.50. Sa makatuwid po, mayroon kayong 37.50 per box. Tama? O, halimbawa, itong Pi 2 po natin, itong stem cell. Itong stem cell. Magkano po ito? 2,000. So, kung 2,000 po ito, nabibili nyo lang ng 1,200 sa mga tuwid, mayroon po kayong 800 per box. So, yung mga member po, nabibili lang nila ng 1,500. So, yung member, kung nabibili niya ng 1,500, ang member po may kitang 500 sa isang box. Kung ang member na bibili niya ng 1,500, ikaw, binili mo ng 1,200, sa makatuwid po, mayroon kang 300 pesos sa isang member na bumili sa iyo ng isang box. Okay, same goes to other products. Mayroon kang override na 15% sa lahat ng member. So sila na po ang magbebenta. Wala ka ng ibang obligasyon sa mga member. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ka kumita sa mga member ng medyo maganda. Okay lang po ba sa inyong i-erase ko na ito? Okay. Or dito, subukan natin sa ibabaw. Ang isang box na coffee, kikita po kayo ng 37.50 sa isang member. Okay, pag-uusapan na po natin dito, member na yung bibili sa'yo. May 25% discount na sila. Okay. So, kung mayroon pong 10 member, 10 lang na member sa lugar mo, at yung 10 na yan, bibili ng
10 box sa isang araw, sa loob ng 30 days, kikita po kayo dyan ng 112,500. Okay, pag kinompute nyo po yun, 3,750 times 10 person na bumili ng 10 boxes per day times 30 days a month, 112,500. Pwede na ba sa inyo? Yung 112,500 a month? Tama? Okay. Ito na yan. Pansinin nyo po ito. Ito po, 10 members. Ito, 10 boxes. Bantayan nyo to. Ililipat nyo po itong 0 dito. So, lumalabas po, ito na yung 0. So, tatanggalin ko na po ito. Ayan. So, lumalabas, 3,750 pesos ang ginansya mo sa isang box na binili ng member. Mayroon pong 100 member na bumibili sa store mo. Isang box sa isang araw times 30 days, kikita po kayo ng 112,500. Maliwanag? Okay. Ibabalik ko po dito ang 0 para mapapaliwanag ko sa inyo. Okay. Ayan. So again, isang explanation. 3,750 ang kita mo sa isang box na coffee. Out of ilan man ang member sa lugar nyo, mayroon lang pong 10 na mahilig mag-direct selling. 10 lang. At ang naibibenta nyo po, 10 box a day lang. Alam niyo po, sa totoo lang, ito realistic to. Sa office po namin sa GB, maraming gumagawa niyan. Tama? May higit 10, no? So, ibig sabihin, out of kaano karami ang member, basta may 10 lang sa kanilang bumibili ng 10 box of coffee a day, kikita ka pa rin ng 112,000 per month. Tama? 112,500. Okay. Tingnan mo to. Kung ililipat natin yung 0 dito, sa 100 member na bumibili lang ng isang box na coffee isang araw, kikita ka pa rin ng 112,500. Take note na, pinag-uusapan natin coffee. Mayroon po tayo halos 30 na klase ng produktong very sellable, no? Ang pinag-uusapan natin, coffee pa lang yan, ha? Coffee pa lang. Okay. So, tingnan nyo po ito. What if umabot ng 1,000 ang member sa isang lugar? 1,000. May 1,000 na member dyan sa lugar mo. Posible ba yun? Yes, posible yun. Kasi sobrang daming umiinom ng coffee. The best po ang coffee natin. So, tingnan nyo na po ang figure natin. 3,750 pesos times 1,000 members, may isang box lang po. 1 box. Per day, times 30 days a month, dito po, kung nagdagdag tayo ng 0 dyan, magdadagdag din tayo dito ng 0. So, mag-move na po tayo ng tama. So, ibig sabihin, ang kinita na po natin is 1,125,000 per month. 1,125,000 per month. Tingnan nyo po ang pinag-uusapan natin dito, may 1,000 lang na bumibili lang ng isang coffee isang araw. Binenta man niya o siya ang naging user. Okay, guys, maliwanag na ba sa inyo? So, ang ROI po, ang return of investment sa negosyong ito, yung 55,000 nyo po, depende lang po yun sa inyo. Kasi yung iba po, isang buwan inabot bago bumalik yung kapital nila, may ginansya pa po yung 15,000. Yung iba naman, 2 buwan. Tama? Yung iba naman, 3 buwan. So, depende na lang sa yun guys, kung paano mo
ibinenta yung produkto. Okay. So yung iba po gustong mag-additional business. Ang problema po nila, no? Sadyang mahina sila sa sales. Kasi ang existing business nila ay services. Huwag po kayo mag-alala. Kasi may membership nga po ito eh. Ang importante po, may produkto ka dyan sa lugar mo. Kami po magbibuild ng membership dyan sa lugar mo. At sila po ang bibili, gamit nila, sila po ang bibili at magbibenta ng produkto mo. Ang importante lang, alagaan mo lang sila. So kung may mga iba pa po kayong katanungan, pwede nyo pong itanong doon sa nag-sponsor sa inyo o nagpahiram sa inyo ng video na ito. Masasagot po nila yon. Pag hindi nila nasagot, pwede po namin sagutin para sa inyo. Good morning.